Gayunpaman, dahil sa iniindang kirot sa sugat, ito rin ang nagbigay daan sa kanya upang agad na mapansin ang asol na paru-paro na lumilipad lamang sa itaas niya, at tinitingnan ito ng may pagkamausisa, at humantong ito sa kanya upang makita ang tuktok ng isang burol na kumikislap at nagniningning sa liwanag. Nang walang ibang gagawin, tumayo si Rakrak at sinundan ang kakaibang liwanag. Nang makita siyang naglalakad sa kalagitnaan ng gabi, naisip ng iba na sa wakas ay aalis na siya sa grupo. Gayunpaman, ito ay kanyang sariling desisyon na gawin ito, kaya't walang pumipigil sa kanya, at sila ay nakatutok lamang sa kung ano ang susunod niyang gagawin, habang si Rakrak naman ay kumakapit sa huling misyon sa kanyang malupit na buhay, at iyon ay ang pagsunod sa tila sulyap ng pag-asa. Pero sa kanyang pag-akyat, iniisip niya kung ito ay isang kabaliwan na pantasya lamang niya, at isang katotohanan din na siya lamang ang nag-react nang makita iyon, na maaaring normal lang yata. At kahit na may ibig sabihin ang nakikita niya ngayon, iniisip niya kung ano yun at kung saan siya dadalhin nito. Pero hindi na niya kailangang mag-isip ng matagal pa, pagdating niya sa tuktok ng burol, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na parang isang tore sa burol ng mga salagubang ang natipon. Sapat na para mabusog ang buong grupo sa kanilang pagkagutom. Dahil dito, lumabas ang isang mensahe ng system sa harap ni Nebula, na nag-aabiso sa kanya na nakita ng mga lizardmen ang kaganapang ito bilang isang himala, na nagpaginhawa kay Nebula. At nang makitang nasisiyahan ng mga lizardmen sa kanyang regalo, ang susunod na hakbang ay ipaunawa sa kanila na ang himalang ito ay ginawa niya at ipaalam sa kanila ang kanyang pangalan, ang kanyang pagiging Diyos. Sa kanyang pagkagulat, tila hindi na niya kailangan, dahil si Rakrak na mismo ang nagpahayag ng himala. Naiintindihan ito ng lahat, dahil ang individual na tulad ni Rakrak ay may mataas na paghahangad at may posibilidad na ingatan ang mga bagay sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kamay ni Rakrak ang salagubang, napagpasyahan nilang kilalanin ang kanyang pagka-Diyos bilang ang Nameless Beetle God. Na ikinagulat ni Nebula, dahil inaasahan pa naman niyang tatawagin siyang Butterfly God kahit papaano, dahil ginamit niya ang mga paro-paro upang gabayan sila sa lahat ng oras na ito, ngunit ang pagtawag na Beetle God ay maayos naman din, at nauunawaan niya na walang sinuman ang may magandang pangalan noong umpisa pa lang, kaya hinayaan niya. At habang tinitingnan niya sila, hindi napigilan ni Nebula ang kanyang ngiti, dahil nakikita niya na magiging mahalaga sa kanya si Rakrak. Siyempre, magiging mabuti rin ito para kay Rakrak. Dumating ang sumunod na araw, nakakita na naman si Rakrak ng mga paro-paro. Gayunpaman, pinag-isipan niyang sundan ito muli, habang ang kanyang kauri na mga lizardmen, sa kabilang banda, ay nasasabik na malaman na siya ay nakakita ng paro-paro, dahil ito ay isang senyales na sila ay mabubusog na naman. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nag-aalangan si Rakrak na habulin kaagad ang bagay na iyon. Hanggang ngayon, malaki ang utang na loob nila sa mga nagtipon na mga salagubang kagabi. Gayunpaman, maaaring dalhin sila ng paro-paro, sa isang bitag kung iisipin ang isang bagay na makakasama sa kanila. Lalo na't papalapit na ang taglamig, at ang mga salagubang kagabi ay lumabas mula sa malamig na direksyon sa hilaga, kaya kung sila ay pupunta sa direksyon kung saan nakita nila ang mga salagubang, tiyak na sila ay magyayalo sa kamatayan. Nang marinig nila ang katwiran ni Rakrak, ito ay naging dahilan upang ang iba ay agad na nagbago ng kanilang isip sa pagkakatakam sa mga salagubang at pumunta na lamang sa ibang direksyon. Pero kahit na ito ang lohikal na solusyon, naramdaman ni Rakrak na hindi nila dapat gawin yun dahil mas walang kakainin sila sa kabilang direksyon. Gayunpaman, sinabi din niya na wala siyang ideya kung ano ang layunin sa himalang nakikita niya, pero sa ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Samantala, nakita ni Nebula ang lahat at napansin na nawawalan sila ng pananampalataya. Gayunpaman, naunawaan niya na ito ay simula pa lamang kaya makatwiran para sa kanila na kulang sila sa pananampalataya, at wala siyang magagawa. Pero magiging tapat si Nebula sa punto, na mas gusto niyang marinig ang isang lohikal na pinuno na tulad ni Rakrak kaysa sa isang pinuno na nabulag kaagad sa himala at pananampalataya. Gayunpaman, kung patuloy na maniniwala si Rakrak sa kanya, tiyak na gagawin niya ang buhay ni Rakrak sa hinaharap na hindi niya lubos maisip. At sa mga sinabi ni Nebula, ang tribo ni Rakrak ay lumakad sa kanilang dinadaanan at sinundan ang mga paro-paro, at pagkatapos ay nagsimula silang umakyat sa isang maliit na burol sa kanilang inaasahang pag-asa. At sa pag-akyat nila sa burol,
nagsimulang lumaki ang kanilang mga mata dahil hindi sila makapaniwala sa harapan nila, at nang makita ang lahat ay masyadong natigilan upang makapagsalita ng anuman, lumingon si Rakrak sa grupo at ipinahayag na ang Nameless Beetle God ay nagbigay ulit sa kanila, muli silang binigyan ng isa pang himala, at dinala sila sa isang sanctuary kung saan ang makapal na mga damo at mga puno ay pinapalibutan ang malawak na bukal, kung saan umaagos ito sa maliliit na talon at batis. Sa mga nakitang ito, lahat ay naghiyawan sa kagalakan mula sa kaibuturan ng kanilang puso, ipinagdiriwang ang sulyap ng pag-asa ng kaligtasan na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng paniniwala nila sa desisyon ni Rakrak. Kasabay nito, ang divinity level ni Nebula ay tumaas sa level 2, at ang kanyang level ng maliit niyang area ay tumaas din sa level 2. Sa pamamagitan nito, ang ability Blessings of Bugs ay magagamit na ngayon. At ito ay isang mahalagang skill na dapat taglayin dahil sa larong The Lost World, posibleng magbigay ng espesyal na ability sa mga tagasunod na sumusuporta sa maliit niyang lugar kapag ang maliit na lugar ng Diyos ay tumaas ang level. Tinatawag itong God's Blessing, at pinahihintulutan nito ang tagasunod na mag-evolve. Ang God's Blessing ay kayang magpabago sa appearance ng species, at ang pagbabago nito ay maipapasa sa kanyang mga alagad. At kung tama ang kanyang kutob, tiyak na may isip at malalaman ito ni Rakrak kung ano ang gusto niya, kaya nagpa siya si Nebula na basbasan si Rakrak at gawin siyang kanyang priest upang maihatid ang kanyang kalooban sa kanyang mga tao. Ilang sandali pa, ang araw ay naging gabi, ang mga lizard ay natutulog ng mapayapa sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan sa gabi, at dahil si Rakrak ay isang priest na ngayon, si Nebula ay nakapasok na sa kanyang mga panaginip at nagpakita ng kanyang sarili, pero sa isang pamilyar na katauhan na katulad ni Rakrak. At dahil dito, napakaraming bagay na gustong itanong ni Rakrak, pero bago pa siya makapagsalita ng anuman, iniunat ni Nebula ang kanyang kamay, na parabang hinihiling niya kay Rakrak na hawakan ito. Pero tulad ng inaasahan ni Nebula, si Rakrak ay matalino. Alam niya na ito ay hindi hawakan ang kamay niya bagkus iba ang kanyang ipinapahiwatig, kaya nanatiling tahimik si Rakrak, na nag-udyok kay Nebula na ibahin ang kanyang nakalahad na kamay upang ituro ang isang bagay sa ibaba. Sa gulat ni Rakrak, hawak na niya ngayon ang bungo ng isang buffalo, at ng ilang sandali, itinaas niya ito ng ilang hindi mabilang na beses at inilagay ito sa ulo ng kanyang Diyos na si Nameless Beetle God. Dahil dito, naging malinaw sa kanya ang imahe ng kanilang Diyos. At pagdating ng araw, tinipon niya ang lahat at sa bawat detalye ay sinabi niya sa kanila kung ano ang eksaktong napanaginipan niya. At sa pagdinig nito, ang ibang mga lizard ay naghinuha na ang mensahe ng Beetle God na nakita niya sa kanyang mga panaginip ay malinaw, at hinihiling niya siguro na mag-alay sila ng isang buffalo. Gayunpaman, upang makahuli ng buffalo, kailangan nilang pumunta ng malalim sa kagubatan, na napakalaking panganib na sinabi ni Jael. Gayunpaman, iba ang opinyon ng iba sa sinabi niya, dahil naniniwala silang may tungkulin silang gampanan, dahil personal itong ibinigay ng Diyos sa kanila ang sanctuary. Ngunit kahit na may ganitong pangangatwiran, nanatili ang desisyon ni Jael, dahil ayaw lang niyang ilagay sa panganib ang kanilang grupo. Naiintindihan din niya ang kanilang pangangamba, kaya ang ilang lizardmen ay nagmungkahi na isama ang lahat ng mga lizard hunter upang mangaso. Agad namang hindi sumang-ayon dito si Jael, dahil ito ay isang mali na suggestion, dahil kung gagawin nila iyon, sino ang maiiwan upang protektahan ang iba at ang mahihina. Ang argumentong ito ay nag-iwan sa iba na hindi makapag-isip ng anumang alternatibong paraan, at sa gayon ay tila sila ay nasa isang mahirap na kalagayan. Pero sa kanilang pagkagulat, pumayag si Rakrak sa pag-aalala ni Jael. Siya ay isang mahusay na pinuno, at hindi rin siya handang ilagay sa panganib ang buong grupo, kaya iminungkahi niya na mag-isa siyang pupunta sa kagubatan. Agad itong ikinagulat ng lahat, maging si Jael ay hindi nakayanan ang iminungkahi ni Rakrak dahil alam nila sa katotohanan na halos imposibleng makahuli ng buffalo ng mag-isa ka lamang. Nang makita silang nag-aalalang ganito, nilinaw ni Rakrak na napagpasyahan niya ito hindi dahil siya ay walang ingat na magsakripisyo, kundi dahil binigyan siya ng Diyos ng blessing. Sa pagkarinig dito ay nalitaw si Jael, kaya ipinaliwanag ni Rakrak ang tungkol sa sinabi niya, ipinapaliwanag sa kanila kung paano siya nakatagpo ng isa pang hindi kapani-paniwalang himala. Nang magising siya, ang kanyang sugat ay ganap na gumaling, at ang kanyang mga balikat ay natatakpan ng itim na kaliskis, tulad ng isang salagubang. At pagkakita nito sa sarili nilang mga mata,
Inamin ni Jael na medyo kakaiba ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, hindi ito sapat na dahilan upang manghuli ng buffalo ng mag-isa, na sinang-ayunan naman din ni Rakrak, pero ang tunay na dahilan ay ang napakalaking lakas na nakuha niya ngayon. Upang ipakita ito, hinagis niya ang isang sibat sa isang puno at tinusok ito ng husto, sapat na para mahirap paniwalaan na ito ay nabali imbis na dumikit lang. Ang ginawa ni Rakrak ay agad na nag-iwan sa lahat ng mga lizard sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Napakalakas ng impact na ang natitira na lang sa puno ay ang ugat nito, na ikinasindak ng mga lizard. Sa ginawa niya, sabik silang nagtanong kung itinatago ni Rakrak ang pambihirang kapangyarihang ito. Kahit na ito ay isang punong walang buhay, ang ipinamalas na lakas ay lumampas sa kanilang mga kakayahan, kaya't naging maliwanag na si Rakrak na kilala at alam nila ay talagang sumailalim sa isang kahangahangang pagbabago. Ngunit habang namamangha sila sa bagong tuklas na kasanayan ni Rakrak, sa abot tanaw, ang kanilang balak na hulihin ay lumitaw at tumakbo patungo sa kanila. Si Rakrak, na sinamantala ang pagkakataon, ay inihayag ito ng masigasig, na ikinagulat ng mga lizard dahil hindi sila makapaniwala na maaaring mangyari ang ganitong pagkakataon dahil ang isang grupo ng mga buffalo ay palaging lumilipat lamang sa parehong lugar. Imposibleng naligaw sila at pumunta dito, pero ngayon, parang walang kwenta ang kanilang pagtatalo kanina dahil gusto talaga ng kanilang Diyos ang alay na ito. Kaya't nang walang pag-aalinlangan, si Rakrak ay sumugod patungo sa kawan ng mga buffalo at mahusay na inihagis ang kanyang sibat sa gitna ng mga buffalo, na tumama ng may katiyakan. Ang buffalo, na dating kinatatakutan ng mga lizard, ay namatay sa kanilang harapan, na nagpalakas ng moral sa mga lizardmen, kaya't sila ay sabik na sumama kay Rakrak sa isang pinag-isang pag-atake sa mga buffalo. Ilang sandali pa, ang araw ay muling naging gabi, ngunit ngayon sa hindi mabilang na mga buffalo na napatay, sila ay nakagawa ng isang altar na may mga buto, at sa tuktok nito ay isang buong kalabaw na handang ihandog sa nameless beetle god. Sa matingkad na dila ni Rakrak, binigkas niya ang tamang mga salita upang italaga ang handog, at sinundan ito ng iba. At kahit na ito ay isang palpak at malamaya na ritual para sa mga mata ni Nebula, ang katapatan nila ay ang mahalaga. Kaya nakuha ni Nebula ang faith na higit sa kanyang inaasahan. Ito ay isang dissenting seremonya bilang isang baguhang priest. At ngayon, iniisip ni Nebula ang panahon na inilaan niya dito, at napaka-worth it talaga. Hindi niya makontrol ang buffalo dahil hindi siya ang Diyos ng ligaw na damo na kinakain ng kalabaw, kaya kailangan niyang maglaan ng oras at pagsisikap mula sa iba niyang kaibigan, ang mga tipaklong. Inilagay niya ang mga ito bilang isang bitag, at sa sandaling kainin ito ng kalabaw, na-control niya ito kahit papaano. Gayunpaman, sa kanyang nakita, kinain nila ang sanggol na buffalo, ngunit ito ay makatwiran dahil sa panahong ito, mahirap umasa ng kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng mga ito. Ngunit gayunpaman, ang kanilang kamangmangan ay labis. Kaya parang mga ganid pa rin ang mga lizardmen, at hindi masyadong mataas ang suporta ng mga lizard sa lugar na ito. Sa katagalan, ang limited resources sa lugar ay mawawala lamang ng ilang taon, kaya sa kanilang kasalukuyang estado, kasama ang kanilang primitive na pag-iisip, na walang alam tungkol sa pagsasaka o pag-aalaga, ay tiyak na sila ay mahihirapang lampasan ang isang kalamidad. Gayunpaman, kahit na napagtanto niya ito, naunawaan niya na napakahirap pa ring mapagtanto ang ilang kaalaman sa kanilang sarili. At hindi pwedeng sabihin ng direkta dahil ito ay lumalabag sa batas ng kalamidad. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng paraan, kailangan pa nila ng ilang panahon. Kaya kung ganoon ang kaso, ang unang bagay na dapat niyang gawin ay magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng blessings. Sa pamamagitan nito, isang kislap ang lumiwanag patungo kay Rakrak. Lumipas ang ilang araw, mas lumaki ang altar na dati nilang itinayo dahil marami na silang mga nahuli na buffalo. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang makabuluhang pagbabagong pinagdaanan ni Rakrak dahil sa blessing na ibinigay ni Nebula. Si Rakrak at ang kanyang mga tauhan ay nag-evolve at ngayon ay may mga itim na kaliskis tulad ng salagubang na kanilang nakain. Pero sa kabila nito, si Rakrak ay nabagabag dahil siya ay nagkaroon ng nakakagambalang panaginip noong nakaraang gabi, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Habang ang pangitain na iyon ay malabo, kung saan ang altar, na dating simbolo ng kasaganaan, ay parabang nanginginig sa isang tiyak na pagkasira.